Alam niyo ba na merong negosyo na milyon-milyon ang kita pero nalulugi pa rin? At meron namang negosyo na simple lang, hindi ganun kalaki yung benta pero tuloy-tuloy ang pag-asenso. Paano nangyari yon? Hello guys! I'm back for another interesting video and for today, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa cash flow. Kung iisipin natin, kapag mataas ang benta, automatic okay ang negosyo, di ba? Pero hindi ganyan kadali ang laban sa totoong buhay. Hindi sapat na madami kang benta, hindi sapat na marami kang customers, at hindi sapat na sikat yung brand mo. Dahil ang totoong tanong dyan ay, may umiikot ba talagang pera sa negosyo mo? May natitira bang pera after ng expenses? At kaya bang mabuhay ng negosyo mo kahit may delay na bayad or utang? At dyan pumapasok ang isang napakahalagang aspeto ng isang negosyo, ang cash flow. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng detalyado ang ano nga ba ang cash flow? Bakit napaka-importante ng cash flow sa isang negosyo? Ano ang pinagkaiba ng cash flow, sales at profit? Paano mo mai-apply ang cash flow sa sarili mong negosyo? At ano ang mga common mistakes na dapat mong iwasan? Part 1, ano nga ba ang cash flow? Simulan natin sa pinaka-basic. Ang cash flow ay ang galaw ng pera sa isang negosyo. Ibig sabihin, yung pumapasok at lumalabas na pera sa isang negosyo. Sa madaling salita, kapag may pera na pumasok sa isang negosyo, ang tawag doon ay cash inflow. At kapag may pera naman na lumabas sa isang negosyo, ang tawag doon ay cash outflow. Ang laban dito ay simple lang. Kapag mas mataas ang pumapasok na pera kumpara sa lumalabas na pera, ay healthy ang negosyo mo. Pero kapag mas mataas na ang lumalabas na pera kesa sa pumapasok na pera, ibig sabihin nun, delikado na ang negosyo mo. Para mas madali niyong maintindihan, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, meron kayong maliit na milk tea business. Tapos, yung sales nyo nung araw na yon ay 6,000 pesos. At yung expenses nyo ay 2,000 sa ingredients, 1,000 para sa helper, another 1,000 para sa packaging and cups, and 500 pesos para sa daily rental. So, yung total expenses natin ay 4,500. So, kailangan natin siyang i-minus or i-subtract sa ating sales. So, 6,000 minus 4,500, meron tayong natitirang 1,500. So, ibig sabihin ay positive yung cash flow nung araw na yon. Bakit napaka-importanteng malaman natin yung cash flow? Dahil marami sa ating mga negosyante ay nakabase lamang sa sales. Hindi natin na-i-consider if meron ba talagang natitirang pera after ng expenses. Sa atin kasing mga negosyante, meron tayong isang napakahalagang tanong dapat na laging tinatanong. At yun ay, magkano ang natitira sa ating negosyo pagkatapos nating bayaran lahat ng expenses natin? Kaya lagi nating tatandaan na ang cash flow ay hindi lang tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa paggalaw at kalagayan ng totoong pera na hawak ng iyong negosyo. Part 2. Bakit hindi sapat ang sales? Dito maraming naloloko sa ating mga negosyante. Dahil tingin natin kapag mataas ang benta, okay na yung negosyo natin. Pero yung totoo, sales is not the whole story. Pwedeng mataas yung benta natin, madami tayong customers, madami tayong orders, pero bakit kapos pa rin tayo sa cash? Paano nangyari yon? Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, meron tayong rice trading business. Tapos, meron tayong isang customer na umorder ng 50,000 worth of items. Pero ito yung catch. After 7 days pa magbabayad si customer.
Pero kung iisipin natin, para natin ma-fulfill yung order ni customer, kailangan natin ng pambili ng stocks. Kailangan nating magbayad sa tao, magbayad sa delivery. Anong ibig sabihin nun? May benta tayo sa papel, may benta tayo sa resibo, pero wala tayong actual cash. Diyan madalas nalulugi yung mga negosyante. Kasi kung madami silang transactions na ganun, walang proper cash flow yung negosyo nila. At diyan talaga nagiging risky at diyan nagmumula yung pagkalugi ng isang negosyo. Part 3. Cash flow versus sales versus profit. Para mas malinaw pa, pag-usapan natin ang mga salita na madalas ay pinaghahalo-halo ng mga tao. Sales, profit, cash flow. Tatlong salita na magkakaugnay pero hindi sila pare-pareho. Simulan natin sa sales. Ito ay ang kabuoang halaga ng kinita mo sa araw na yon. For example, nakabenta ka ng 100 pieces ng burger na tigwa 100 pesos. Ibig sabihin nun, may total sales ka na 10,000 pesos. At hindi rin ibig sabihin nun ay 10,000 pesos na rin ang halaga ng pera na pwede mong gastusin. Sunod ay profit. Ito naman ay ang natitirang pera pagkatapos nating bawasin ang lahat ng expenses. For example, nakabenta tayo ng 10,000 pesos. At meron tayong expenses na 6,000 pesos. Ibig sabihin nun ay meron tayong profit na 4,000 pesos. Sunod naman ay ang cash flow. Ito ay ang in and out ng pera ng negosyo mo. For example, meron tayong 4,000 pesos na profit sa papel. Pero may kailangan tayong bayadan na rental for this month, may kailangan tayong bayaran na additional stocks, meron din tayong babayaran na down payment para sa equipment. So possible na meron tayong profit sa accounting pero wala tayong actual cash. Kaya may mga negosyo na profitable pero poor cash flow at meron din namang mga negosyo na malakas ang cash flow kahit hindi ganun kataas yung sales nila. At para mas pasimplihin natin ang explanation, ang sales ay kung gaano karami ang nabenta mo, profit ay kung magkano ang natira pagkatapos nating bawasin ang expenses, at cash flow ay kung may natira ba talagang cash na papaikutin sa negosyo mo. And to be honest guys, sa mundo ng negosyo, ang cash flow talaga ang pinaka-importanteng aspeto dun sa tatlong nabanggit natin. Bakit? Kasi sa cash flow tayo kukuha ng pangbayad natin sa mga overhead expenses natin tulad ng renta, sa tao, sa mga suppliers, sa bills, at sa kung ano-ano pang expenses ng negosyo natin. Part 4. Bakit napaka-importante ng cash flow? Isa ito sa napaka-importanteng tanong at marami ang dahilan pero pag-usapan natin isa-isa. Una, ang cash flow ay ang dugo ng negosyo. Kung ikukumpara natin ang cash flow sa ating katawan, ito ay parang dugo na kailangan para tumakbo ang ating sistema. Pero sa negosyo, kailangan ng cash flow para tuloy-tuloy ang pagtakbo ng ating negosyo. Pwede kang magkaroon ng magandang pwesto, madaming customers, madaming benta, pero kapag naubusan ka ng cash, maaaring wala ka ng pangbayad sa renta, wala ka ng pambayad sa mga tao, wala ka ng pambayad sa magandang marketing, at kapag naubos ang cash flow mo, titigil na rin ang operasyon ng negosyo mo. So, ibig sabihin nun, malulugi na yung negosyo mo at hindi ka na makakapag-operate pa. Kaya lagi nating tatandaan na kapag huminto ang cash flow, humihinto rin ang takbo ng ating negosyo. Ang pangalawang dahilan ay, ang cash flow ay ang totoong pangbayad natin sa mga agarang gastos. Kasi aminin man natin or hindi,
Sa negosyo, hindi natin pwedeng sabihin sa landlord natin na hindi muna tayo makakabayad dahil kulang yung benta natin. Hindi rin natin pwedeng sabihin sa mga empleyado natin na next month na lang kayo susweldo ha kasi wala pa kaming pampasweldo. Ang kailangan ng negosyo natin ay ang aktwal na cash na pwede nating pambayad sa ating renta, sa mga tao, sa pambili ng supplies, at sa kung ano-ano pang kailangan para mapag-operate natin yung negosyo natin. Ang ibig sabihin lang niyan, kahit napakaganda pa ng numbers natin sa papel, kung wala naman tayong actual cash, parang baliwala rin. At ang pangatlong dahilan ay ang cash flow ang magdedetermine kung kaya ba talagang tumayo ng negosyo mo sa mahinang panahon. Kasi aminin man natin or hindi guys, hindi laging malakas ang negosyo natin. Kaya kailangan nating i-consider yung off-season, wala masyadong customers, mahina yung benta, may mga nasira sa equipments natin, may mga kailangan tayong bilihin na mga tools and equipments. Marami tayong mga kailangan i-consider sa ating negosyo. Kaya pag may maganda kang cash flow, kayang i-survive ng negosyo mo yung mga ganitong panahon na off-season. Pero kapag sakto lang palagi yung pera mo at wala kang reserve para sa off-season, maaaring mamatay o malugi ang negosyo mo. Ang huli at ang pang-apat na dahilan ay ang cash flow ang magiging dahilan para makapag-expand ka ng negosyo mo. Kapag maganda ang cash flow mo, kaya mong mag-expand ng negosyo, kaya mong maging mas aggressive sa marketing, kaya mong bumili ng mas madaming inventory, kaya mong mag-invest sa mga magandang equipments. At kapag may maganda kang cash flow, hindi ka laging takot na kung may maibabayad ka pa ba sa renta, may maiibili ka pa ba ng mga panibagong stocks, may maiibayad ka pa ba sa mga tao mo. Dahil alam mo na maganda ang takbo ng cash flow ng negosyo mo. Kaya ang lagi niyong tatandaan, sa isang negosyo, ang may control sa cash ay ang may control din sa growth. Part 5. Positive and negative cash flow. Pag-usapan natin ang dalawang uri ng cash flow na madalas nating nadidinig. Simulan natin sa positive cash flow. Ang positive cash flow ay mas mataas ang pumapasok na pera kumpara sa lumalabas. Ang magandang epekto ng positive cash flow ay meron tayong funds para sa emergency, meron tayong cash para sa expansion, meron tayong funds para sa mga off-season, at meron tayong pang-upgrades ng mga equipments natin. Ang pangalawa namang uri ng cash flow ay ang negative cash flow. Ibig sabihin, mas mataas ang lumalabas na pera kumpara sa pumapasok na pera. For example, ang pumasok na pera sa atin ay 100,000 pesos. Pero ang expenses natin ay 130,000 pesos. Ibig sabihin, kulang pa tayo ng 30,000 pesos. At kung laging negative ang cash flow mo buwan-buwan, mataas ang chance na malulugi talaga yung negosyo mo. Dahil magkukulang na yung bayad mo sa renta, magkukulang na yung pambayad mo sa mga tao, magkukulang na yung pambili mo ng inventory. At yan ang negative na senyales sa negosyo mo. Part 6. Bakit nalulugi ang negosyo kahit malakas ang benta? Isa ito sa napaka-importanteng parte ng video na ito. Magbibigay ako ng ilang mga dahilan kung bakit nalulugi ang isang negosyo kahit malakas ang benta. Una na dito ay delay ang bayad ng mga customers. May benta lang tayo sa papel pero wala tayong hawak na actual cash. Pangalawa, sobrang laki ng inventory. Meron kasi tayong mga products na hindi naman talaga natin kailangan mag-stock ng napakarami at kailangan nating alamin kung ano yung mga dapat pag-investa natin ng mas malaking kapital. Kung mapupunta yung capital natin sa mga natutulog lang na products, for sure magiging isang dahilan yan para malugi ang negosyo natin. Pangatlo, mababa yung profit margin natin. Merong mga negosyo na napakataas ng sales pero napakababa naman ng profit margin.
And yung profit margin na yon halos hindi na rin sila kumikita dahil mataas din yung binabayaran nilang mga expenses. Kaya dapat ikino-consider rin natin yung margin natin sa ating mga products. At ang pang-apat na dahilan ay sobrang taas ng overhead cost. Ito yung mga sobrang taas na renta, sobrang daming binabayarang tao, sobrang mahal ng supplies, sobrang mahal ng equipments, at kung ano-ano pang expenses or operational expenses ng isang negosyo. Dahil kapag mas mataas ang overhead cost kesa sa pumapasok na pera sa ating negosyo, malaki ang chance na malulugi talaga tayo. Ang sunod na dahilan ay napakaagang pag-expand ng negosyo. Isa sa napakataas na risk na gagawin ng isang negosyante ay ang mag-expand agad ng kanyang negosyo kahit hindi pa ito stable. Kasi maaaring mataas yung sales natin pero hindi natin kino-consider yung proper cash flow. What if nag-expand agad tayo pero yung pera na ginastos natin for expansion, yun na lang yung natitira nating cash flow. So maaaring maapektuhan din yung initial natin na itinayong negosyo. So sa halip na maging dalawa yung pagkukunan natin ng income, magiging liability pa ito. Ang sunod na dahilan ay magkahalo ang pera na personal at ang business money. Isa yan sa napakalaking pagkakamali ng isang negosyante, na paghaluin nila yung personal money and business money nila. Kasi hindi ibig sabihin na malaki yung benta mo, pwede mo na itong ipangbili ng mga luho mo. Ang dapat nating isipin, yung pera ng negosyo ay dapat nating i-reinvest sa negosyo. Part 7. Paano natin mai-apply ang tamang cash flow sa sarili nating negosyo? Kung meron tayong negosyo, maliit man o malaki, isa yan sa napaka-importanteng tanong na dapat nating itanong sa ating mga sarili. Paano nga ba natin mai-apply ang tamang cash flow sa mga sarili nating negosyo? Unang-una na dito at isa sa napaka-importante ay huwag nating paghahaluin ang pera ng negosyo at personal funds natin. Kailangan nating magkaroon ng hiwalay na bank account, hiwalay na lagayan ng pera, hiwalay na accounting, at hiwalay na budget para sa personal at pera ng negosyo natin. Bakit importante na magkahiwalay ang pera ng negosyo at personal funds natin? Dahil kung magkasama yan guys, mahihirapan na tayong i-determine kung alin ba talaga yung funds na kailangan at pwede nating gastusin para sa negosyo natin. Ang pangalawa guys ay pwede tayong gumawa ng cash flow tracker. Ano nga ba yung cash flow tracker? Diyan natin ililista lahat ng perang pumapasok at lumalabas sa negosyo natin. Maaari tayong gumawa ng cash flow tracker sa simpleng notebook, pwede tayong gumawa ng Excel tracker or spreadsheet tracker or kahit anong tracker na komportable kayong gawin para sa negosyo ninyo. Hatiin natin ito sa dalawa guys. Simulan natin sa lahat ng pera na pumapasok sa ating negosyo. Unang-una na dyan ay yung daily sales, yung mga online payments, yung mga collections natin, at yung mga extra income ng negosyo natin. Basically, lahat ng mga pera na pumapasok sa negosyo natin. At yung pangalawa guys ay yung pera na lumalabas. Yan yung mga expenses natin. So, dyan na natin i-consider yung mga overhead cost like yung renta, yung cost ng inventory, yung cost ng tao, at kung ano-ano pang upgrades para sa ating mga negosyo. Napakahalaga ng cash flow tracker dahil makikita natin yung weekly, yung monthly, or yung annually na kinikita ng negosyo natin. At mas importante na alam natin yung numbers natin para mas makakapag-desisyon tayo ng maayos para sa negosyo natin. Ang pangatlo guys ay kontrolin natin yung inventory natin. Napakahalaga na alam natin kung ano yung mga products natin na mas mabenta at yung mga products na hindi naman kailangan ng ganun karaming stocks. Dahil kung mapupunta lang sa mga slow-moving items yung kapital natin, mababawasan yung cash flow natin at maaaring maging masamang epekto ito sa ating operational expenses.
Kailangan yung stocks natin balanse lang. Alam natin kung saan tayo magfo-focus ng napakadaming kapital at alam natin yung mga stocks na kailangan may available lang tayo. At makakatulong yon para hindi tayo magkaroon ng tulog na pera sa mga slow-moving items. Part 8. Mga karaniwang pagkakamali sa cash flow. Ito ang mga karaniwang sumisira sa cash flow ng ating mga negosyante. Unang-una na dito ay walang record. Kapag wala tayong record ng in and out ng pera, diyan talaga magmumula na masisira yung cash flow natin dahil hindi natin alam saan napunta yung capital natin. Kung puro lang tayo nakaasa sa sales natin at wala tayong record ng kahit anong lumabas na pera, hindi natin madedetermine kung saan napunta yung capital natin. Kaya napaka-importante sa cash flow ay meron tayong record ng in and out ng pera ng mga negosyo natin. Ang pangalawang pagkakamali guys ay nakabase lang tayo sa sales. Hindi porke mataas yung sales natin guys ay maganda na yung numbers natin. Dahil kung sa sales lang tayo nakafocus at hindi na natin binibigyang pansin yung in and out ng pera, maaaring magkaroon niya ng impact sa cash flow natin. Ang pangatlo guys ay sobrang daming inventory. If yung pera natin ay napunta lang sa stocks at mga slow-moving items yon, for sure maapektuhan yung cash flow natin. Ang sunod na pagkakamali guys ay sobrang bilis nating mag-expand. Kapag inuna natin yung expansion kaysa stability ng ating negosyo, ay magkakaroon niya ng negative impact sa cash flow natin. Dahil hindi naman lahat ng negosyo kaya agad mag-expand ng ganun kabilis. So, dapat nating i-consider muna na meron tayong sapat na cash flow bago tayo mag-expand ng ating negosyo. Ang sunod na pagkakamali sa cash flow ay wala tayong reserve na pera. Kung yung pera natin puro palabas lang at wala tayong reserve para sa mga off-season, mahihirapan talagang makasurvive yung negosyo natin. Kaya importante na meron tayong emergency fund sa ating mga negosyo. Ang huli guys ay hindi natin alam yung fixed monthly expenses natin. So kung hindi natin alam kung magkano talaga yung perang kailangan natin para sa overhead cost natin monthly, maapektuhan talaga yung pera or flow ng pera sa ating mga negosyo. Kaya kung may isang bagay kayo na dapat matutunan sa video na ito, yan ay hindi sapat na malakas ang benta. Dapat meron din kayong proper cash flow. Bakit napaka-importante ng cash flow? Dahil ang cash flow, dyan tayo kumukuha ng pambayad sa renta, pambayad sa tao, pambili ng inventories. Basically, yan ang bumubuhay sa ating mga negosyo. Kaya kung may negosyo ka ngayon, maliit man o malaki, wag lang mag-focus sa sales. Bigyan mo na rin ng atensyon ang proper cash flow. If meron pa kayong comments at suggestions tungkol sa business mindset, paano mapapalago ang inyong negosyo, financial literacy, or investing, comment below para magawa namin ang video. At para sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and tick the notification bell para updated kayo sa aming mga videos. That's it for today. Bye!